nating kalimutan na mag-subscribe, ipasubscribe natin yung mga kakilala natin o kaibigan natin. Amen po? Amen. Sabay-sabay na, are you ready na po? Sabay-sabay po tayong magdeklara ng ating declaration. In 3, 2, 1. In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. A declaration of faith, spiritually well-fed, happier than happy. Lagi natin po itong i-declare para lagi tayong Macarius in Christ. Amen po? Yes, amen. This is the day, the Mother's Day. This is the way to honor them and express the gratitude and celebrate the unique role as a mother in Christian faith. Amen. Bit-bit po ba natin ang ating mga nanay? Ang ating mga lola? Amen po. Praise God. So para po sa ating series na A Mother's Legacy, ngayon po, dadako po tayo sa part 2. Mother, Light of the Home. Amen. Sisimulan ko po ito sa simpleng tanong. Sino nga ba ang ilaw ng pamilya? Diba? Yon, mother agad. Alam na agad natin kasi yung ibang mga bata medyo naguguluhan lalong-lalo na kapag nakita nila, ang tatay nila nag-aasikaso ng mga ilaw, mga pundi ng ilaw natin sa bahay. Amen. A mother, tinatanong ko po ito para maging maliwanag sa lahat. Kasi naalala ko po, nung time na si Pastor Gani, nung maliit pa po si Carrie, nakita po ni Carrie si Pastor na nagkukumpuni ng ilaw. So si Carrie, bilang bata, napatanong siya sa tatay niya. Sabi niya, Daddy, kala ko ba ang tatay ang ilaw ng tahanan? Kasi nakita niya ang tatay niya. So, feeling niya, ang tatay niya ang ilaw ng tahanan. So, dahil bata pa siya, hindi niya pa alam. So, second question, bakit nga ba tinawag ang mga nanay na ilaw ng tahanan? As the light of the home, our mothers constantly guide us, especially in dark times. First, she brightens and illuminates the lives of her family member inside the house. Dahil ang isang ina ay siya ang naka-duty sa bahay. So, siya ang magpapaliwanag at titingin sa mga nasa loob ng bahay. At pangalawa, she provides warmth, love, and support. Diba? Ang unang sumusuporta sa atin, diba? Ang mga nanay. Amen po? Amen. She offers that wisdom to help us make the right decision or right choices in our lives. Amen? Wisdom, ang kailangan ng isang nanay. Sapagkat alam naman natin, ang mga makukulit nating mga anak, marami silang tanong, lalo na kung ang edad niyan ay katulad ni Ashana o kaedad ni Carrie, di ba? Tulad na lamang po, naalala ko, ito talaga hindi mapagkakaila. Una, kay Anika. Kasi nung mga 4 to 5 years old si Anika, nakita po niya o napanood namin yung wedding ceremony ng tatay niya. So si Anika, naiyak. Naiyak siya kasi sabi niya, where's Anika here? Parang iniisip niya, bakit wala ako doon sa wedding picture o sa wedding ceremony? Di ba po? Napakalikot ng kanilang isip. Nangyari din po yun kay Carrie. At nangyari din siya kay Ashana. Kasi sa bahay po namin, meron po kaming wedding photo. Laging tinatanong ni Ashana, where's Ashana here? You leave me again? Ganon lagi ang sinasabi niya, di ba? Laging feeling niya, lagi siyang wala. Kasi di ba, wala pa siya talaga doon. Kung pwede lang sagutin na, wala pa na, ginagawa ka pa lang niyan time na yan. Di ba? Hindi niya naman maiintindihan. Di ba? So, sa sobrang palatanong o mausisa ng ating mga anak, minsan ang mga nanay napupundi na. Diba? Kaya pala minsan, ang narinig natin sa ating mga magulang o nanay, napupundi na ako sa'yo. Pero dahil sa isang ina na may wisdom at kilalang mapagpasensya, diba? Mapagpasensya, sasagutin ito ng may karunungan. Basahin po natin. It is the obligation of a mother, being light of the family, to give advice to her children. Not just advice, but good advice for her children to lead them in the right path,
to show them the right way in order for them not to walk wrong path. Amen? So, saan kukuha ang nanay ng wisdom? Saan nga ba? Minsan, karamihan sa mga mamis natin, nakakakuha tayo sa mga napapanood natin. May mga TV shows o lalo sa mga umaga, di ba? Yung iba naman kumukonsulta sa mga kumare, sa mga kapwa nating nanay, di ba? Kasi alam mong experience na yung kumare mo sa bilang nanay, kukonsulta ka rin doon. Minsan sa mga specialist na medical issue o legal issue. At iba naman, syempre, hindi mawawala ang saan kumukuha? Sa Google, di ba po? Karamihan sa nanay, pag may i-google natin kasi alam natin kapag ginugel natin to, karamihan, lahat nasasagot ni Google, di ba? Pero ang tanong po, yun ba ang tamang sagot? Di ba? Kaya, ang isang Proverbs 31 woman ay kakaiba. Siya ay sumasangguni sa Diyos at sa salita ng Diyos, sa Bible. Amen po. Taas nga po lahat ng Proverbs 31 na woman dyan. Amen. Tayong lahat. Amen po. Amen. Sabi po sa Proverbs 31, 25 to 30, 25, she is clothed with strength and dignity, and she laughs without fear of the future. Ang mga nanay natin ay advance mag-isip at laging naghahanda siya para sa future ng kanyang pamilya. Amen? Hindi mo pa naiisip, hindi mo pa sinasabi sa nanay mo, alam niya na ang kailangan mo. Amen po? Amen. Verse 26, when she speak, her words are wise. Pansinin niyo po ito. Malalaman mong matalino o marunong ang isang kausap mo the moment na siya'y nagsasalita. Amen? Nagsimulang magsalita. Amen po? And she gives instruction with kindness. Naguutos, pero alam niya yung inuutos niya. Hindi siya bossy. Bagkos, siya po ang nagli-lead sa atin. Sa mga anak, nagli-lead ang mga nanay. Kaya po, kung sa tingin nyo, ang pag-uutos ni nanay ay masyado ng parang mabigat sa inyo, hindi po. Tinuturuan lang po tayo ng ating mga nanay para in the future, mabaon natin ito. Amen po? Amen. 27, she carefully watches everything in her household and suffers nothing from laziness. So yung mga anak na marunong sa gawaing bahay, hindi tamad kasi well-trained siya ni nanay. Amen po? Palakpakan natin yung mga anak nating well-trained ng ating mga nanay. Then 28, her children stands and bless her. Her husband praises her. 29, there are many virtues and capable women in the world, but you surpass them all. 30, charm is deceptive and beauty doth not last. But a woman who fears the Lord will be greatly praised. Amen. Yan ang isang Proverbs 31 na woman. May Diyos at may takot sa Diyos. At may galang sa Panginoon. Amen po? Amen. Marahil sasabihin ng ilang mga nanay na hindi kasi ako nakatapos o hindi ako marunong o hindi ako nakapag-aral, mahina ako sa ganyang subject o di gaya ng iba na di gaya ng iba ng mga magulang nakapagtapos. So yung iba sinasabi na wala akong wisdom, wala akong alam sa ganyan. Hindi ko kayang turuan yung anak ko. Well, mga nanay, makinig po tayo. Ayon kay Theodore Roosevelt, a true knowledge of the Bible is worth more than a college education. Amen po? Sa Tagalog, ang pagiging biyasa o marunong sa Biblia o salita ng Diyos ay higit pa sa nakatapos sa kolehiyo. Amen po? At ako po ay naniniwala kay Roosevelt dahil sino ba siya? Siya lamang ang 26 na president ng Amerika, isa sa pinakamataas na tao sa buong mundo. At siya rin ang nakapagtapos ng college. In fact, Theodore Roosevelt entered Harvard University in 1876 at the age of 16 to study of a Bachelor of Arts degree. He graduated magna cum laude in 1880. Grabe ang track record niya. Pero napatunayan niya,
Kaya niya nasabi ang isang tao na walang alam sa salita ng Diyos ay hindi marunong. Kaya mas marunong o matalino ang mga nanay na nagsisimba at nakikinig ng Word of God. Amen po? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi po sa Proverbs 14 verse 12, New Century Version, some people think they are right. They're doing right. But in the end, it leads to death. Akala natin tama tayo, pero madalas, mali pala. Kasi doon dumarating yung napapahamak tayo at ang ating pamilya. Kaya kailangan natin ng isang nanay na may gabay ng salita ng Diyos. Amen po? Amen. Sabi rin po sa Psalms 119, verse 105, Your word, the Bible, is a lamp to my feet and the light to my path. Amen po. So, para hindi ka madapa o magkamali sa hakbang, kailangan ang Bible ang iyong ilaw, the light of my path, para hindi ka maligaw sa pupuntahan mo. Amen. At sabi rin po sa Psalms 119 verse 130, the entrance of your words gives light. It gives understanding to a simple, ignorant o hindi marunong. So, magiging ilaw ang isang tahanan, ang isang ina ay kung marunong siya o nag-aaral siya ng salita ng Diyos. Meaning, umaattend siya ng Bible study, umaattend sa gawain ng Panginoon. Amen po. Umaattend po ba tayong mga nanay sa gawain ng Panginoon? Amen. Hindi naman po makakaila kasi parang 90% ng simbahan ay puro nanay. Praise God. Amen po. Mas maganda ang salin sa Good News Bible. Sabi sa Psalms 119 verse 130, the explanation of your teachings gives light and brings wisdom to the ignorant. Kapag naipapaliwanag na mabuti o maayos ang salita ng Diyos, mas natututo ang maraming tao, lalo na ang mga ilaw ng tahanan natin. Amen po? Amen. Mother gives guidance and wisdom. Mothers are often sought out for their advice and guidance, particularly in times of difficulty or decision-making. So now, let's study. Bakit nga po ba tinawag na ilaw ng tahanan ang ating mga magulang? Number 1, because she shows her influence in us. Bawat ina ay nag-iiwan ng malaking marka sa kanyang anak. The most powerful way to teaching is something to someone is through influence. Kapag malakas ang paniniwala mo o sa isang tao, gagayahin mo ito. At gayon din ang ating mga anak. Kapag malakas ang impluwensya mo sa anak mo, hindi mapagkakaila. Ang anak natin ay katulad natin. Amen po? The first reason why mother are called light of the home is because of their influence. Kung meron man tayong isang ugali o expression na habang hanggang ngayon dala-dala pa rin natin, malamang nakuha natin ito sa ating mga nanay. Amen po. Amen. 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 So, malamang nakukuha din ito ng mga anak natin. Kasi palagi nating kasama ang anak. Mga nanay na nasa bahay na laging kasama ang anak, yun po, makukuha ng impluwensa ng bata ang ginagawa natin. Amen. Kaya mas maganda na meron po tayong good influence sa ating mga anak. Napag-aralan na natin to sa part 1 ng series na atin, na si Timothy ay naimpluwensyahan ng kanyang ina at lola na si Eunice at Luis. Nakita ito ni Apostol Pablo sa 2 Timothy verse 1 to 5. I remember the sincere faith you have, the kind of faith that your grandmother Louise, your mother Eunice also had. I am sure that you have it also. See? Nakuha ni Timothy ang impluwensya ng kanyang ng lola at ng kanyang nanay. Ang malalim na pananampalataya sa Diyos dahil sa impluwensya ng kanyang mga ng nanay at ang kanyang lola. Amen? Mothers are great influence to her children. Naalala niyo po, noong mga time na maliliit pa ang anak natin,
mahilig po silang gumaya sa atin. Pag nakita niya tayo na nagli-lipstick o nag-aayos din yan yung mga batang yan, lalo yung mga babae. Si Ashana, ay kitang-kita ko po, hindi naman po ako pala ayos, pero sa tuwing magli-lipstick ako, sasabihin niya sa akin, Mama, where's my lipstick? O, diba? Akalain mo maiisip niya yon. 2 years old po siya noon. So, mag-a-act na lang ako kunwari na nililipstickan ko siya, diba? Kumbaga, minimi natin ang mga anak natin. So, godly mothers do influence their son and daughters. One of life's greatest blessing is to have a godly mother. Napag-aralan na rin natin to last time na ang mga godly mother or parents natin ang magtuturo sa atin na hindi magmura o huwag maging madamot, huwag maging palaaway o huwag magbibisyo. Bagkus turuan sila na magsimba, magdasal at magtiwala sa Diyos. Kaya po saludo ako sa mga nanay o mga lola na laging bitbit ang kanilang mga anak o apo. At pilit silang nilalapit sa Diyos ang ating mga anak. Ika nga, di ba? Kung sa church nga, di makapunta sa langit pa kaya, di ba? Mga kapatid, mas malapit po ang church kesa sa langit. Kaya papuntahin po natin ang mga anak natin dito sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Madaling maging nanay, pero mahirap magpakananay. Kasi maraming gustong maging nanay, pero pipiliin nila yung career nila kaysa mag-alaga ng bata because of the financial difficulty. Hindi naman natin masisisi yung mga nanay na Hindi natin masisisi yung mga nanay na talagang working mom, di ba? Pilit man nila gusto na magkaroon ng time sa kanilang mga anak. Pero dahil, di ba, kailangan umalis ng bansa, kailangan magtrabaho, di ba? Siguro, sa time na yon, hindi natin sila masisisi. Pero kapag nagkaroon ng day off ang nanay, sigurado naman po bibigyan nila ng oras ang kanilang mga magulang. Pero kasi po, ang influence ng mother to a child is something special that creates bond to her children. Nawawalan ka man ng bonding time sa kanya, pero wag natin silang kalimutan, di ba? Amen po? Kasi iba ang impluensya ng mga nanay. Amen? Amen. Second po, shares love. Ito ang hindi mauubusan ng isang ina. Ang love o a sacrificial or unconditional love. Isa sa nakakatakot o nakakabangtag po ng isang nanay, kapag ang anak nila nakita nilang tahimik. Diba? Pag tahimik ang bata, sigurado may ginagawa. Naalala ko po si Ashana noon. Busy yung tatay niya, may kausap sa cellphone. Tapos, ako nag-aayos po ako ng pampaligo niya. Sabi ko, nasan si Ashana? Dahil may kausap siya, hindi niya napansin. Nakita po namin si Ashana, nasa ilalim ng kama, naghahalungkat ng mga laruan niya, di ba? Imbis na magalit tayo sa mga anak natin, pero dahil nauna yung love natin, natawa na lang tayo, di ba? Mas nananaig yung love na, come here, papupuntahin mo siya kasi natatakot ka, baka mauntog, di ba? Yun lang naman ang concern natin, dahil love natin sila. A mother's love is also about sacrifice. Many mothers are willing to give everything to her family, even the point of sacrificing her own happiness, satisfaction, comfort, and even dreams for the sake of establish her own family. Amen. Sino po dito yung mga nanay na working mom, pero dahil gusto nila na sila ang maging hands-on sa kanilang anak sa pag-aalaga, di ba? Kinakalimutan na nila ang lahat para lang sa kanilang anak. Amen po? Amen. At marami sa mga ganyang mamis ang nakakaranas na minsan low esteem, hindi na nag-aayos. Okay lang kung ganito yung maging amoy natin, maghapon, ganito yung amoy natin simula umaga hanggang gabi, di ba? At minsan hindi na rin nakakapunta sa parlor or spa. This is not easy for a career and professional mother to accept unless she has overpowered by her love for her family.
Kapag nanaigan love ng isang ina, gagawin niya ang lahat kahit imposible. Amen po. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga nanay. Ang isang ina, gaano man kasama at gaano man kasama ang mga anak niya, may naiiwan pa ring love sa puso niya para sa kanyang mga anak. Ganito ang naging kwento ni Rizpah. In 2 Samuel 21, we read the story about mother named Rizpah. Siya ay kaaway ng Israel na may dalawa siyang anak kay King Saul kahit hindi sila mag-asawa. Kaya nung nakaupo na sa trono at naging hari na si David, ang dalawang anak ni Rizpah ay pinapatay at isinabit ang mga bangkay sa bitayan. Kasi sila rin ang dahilan kung bakit maraming inosenteng tao ang namatay. Hindi siya naging mabuting ina. Pagkat tila nabantayan niya na paano patayin ang kanyang mga anak. Marahil wala siyang magawa. At dito nagpunta si Rizpah sa bitayan. At ganito ang kanyang ginawa. Sa 2 Samuel 21 verse 10, Then Rizpah, the mother of two of the men, spread sackcloth on a rock, and stayed there the entire harvest season. She prevented vultures from tearing at their bodies during the day, and stop wild animals from eating them at night. Kaya talaga nung binigay ito ni Pastor, unang basa ko pala, naiyak na ako. Hindi pa rin pala talaga mauubos. Amen. Napakapangit ng tagpo ng mag-ina, pero may nakakapunang eksena dito. Hindi umalis si Rizpah sa tapat ng bangkay ng kanyang mga anak para bugawin ang mga vulture sa umaga at itaboy ang mga asong lobo sa gabi para hindi kainin o sirain ang bangkay ng kanyang mga anak. At nung nabalitaan ito ni King David, dahil sa ginawa ng isang ina na antig ang puso niya, nagpunta si King David sa Gibeon, binigyan niya ng disenteng libing ang mga anak ni Rizpah. Gaano man kasama ang isang ina, iiyak at iiyak yan para sa iyo kapag ikaw ay namatay na. Rizpah, Vigil speaks to persistent love of all mothers. Amen po? Amen. Number 3, demonstrate acceptance. Tinanggap niya ang pagiging ina niya sa pamilya. Mother is a responsibility and not just a status that completes the womanhood of a woman. Maging malinaw po ito na hindi porkit walang anak o iniluwal, hindi ka na pwedeng maging ina. It's all about responsibility and duty or obligation. Sabi po sa Oxford Dictionary, responsibility, a thing which one is required to do as part of a job, a role, or legal obligation. Isang gampanin na dapat gawin kasi part ito ng trabaho o role na bilang isang ina. Since this is about responsibility, anybody can be a mother. Kahit ikaw, na lalaki na walang asawa, or basta kayang mag-alaga ng bata, pwede. Di ba po? Hindi mo naman, kaya may tinatawag tayong mga tita o mga auntie na tita mami, kasi sila yung umaruga sa kanilang anak. Hindi natin masisisi yung mga auntie or mga tita na walang anak, pero kaya nila yung obligasyon ng isang ina. Amen po? As long as tinanggap mo yung responsibilidad sa pag-aalaga ng bata, kaya hindi rin masama na batiin ng mga ama or ina or mga lalaki na nag-alaga sa kanilang mga pamangkin, mga anak, na Happy Mother's Day, even you're not a mother. Amen? Amen. Napakahirap mag-alaga ng bata, lalo na kung hindi mo ito talaga anak. Minsan yung mga may ADHD or may tinatawag na special child, kasi kakaiba yung pag-aalaga ng magulang. Sobrang focus ang mga nanay. Kaya saludo po ko sa mga nanay na iba mag-alaga sa mga may gantong sitwasyon. Iba yung patience, iba yung pasensya na napakahaba kailangan nabaunin ng nanay kapag sila'y may mga gantong anak. So, saludo po tayo sa mga nanay yan. Pero
mapapansin ninyo, wala sa husay sa isang babae, lalo isang ina, ang pag-aalaga ng bata. Kasi kapag ang bata, iniwan mo yan sa mga tatay natin, aminado naman tayo hindi madalas napapabayaan. Napapabayaan in a sense na minsan ang sapatos magkabaliktad, yung medyas baliktad, di ba? Pero magaling din naman talaga mag-alaga ang mga tatay. Sabi nga po kapag ang tatay ang nagturo sa anak, matalino ang bata, mabilis matuto ang bata. Yun lang po ang napansin ko. Napansin ko po siya kay Asiana. So, naniniwala din po ako na magaling din talaga mag-alaga ang mga bata. Pero ang totoo, mas madaling mapagod ang tatay, impatient at walang tiyaga. Kaya yung iba, pag ang nanay ang nag-alaga. Amen po? Role accepted nung bago mamatay si Jesus, ipinasa niya ang role niya sa kanyang ina na si Maria. Kasi hindi niya maaalagaan ang kanyang ina. Sa panahong iyon, ito ay wala na rin si Jose sa eksena. Sabi sa John 19, verse 26 to 27, when Jesus saw his mother standing there beside disciple he loved, he said to her, "Woman, he is your son." 27, and he said that this disciple, she is your mother. And from then on, this disciple took her into his home. At tinanggap nga ni John ang responsibility na arugain o alagaan ang nanay ng ating Diyos na si Jesus. Ayan. Ang lalaki mismo ang nag-alaga sa pinaka-mother ng lahat na si Mama Mary. Walang duda, mas maliwanag ang buhay sa bahay kapag nandyan si nanay. Amen? Kasi yung mga nawawalang mga gamit, agad niyang nakikita at lahat ng magugulo, masakit sa kanyang mata, inaayos niya agad. Amen po? Natutuwa po ako kasi ganun po ang biyanan ko. Napakasipag, promise po. Kaya doon kami nakapag-banding kasi masipag din ako. Char! Pero po, nakakatuwa po talaga ang totoo ang mga nanay, di ba? Hindi makakaila sa kanila na pag nagtupi sila, talaga kala mo pinilaan siya. Kapag nag-ayos sila ng bahay, akala mo mala hotel na. Pero pag ako'y nag-ayos, parang hindi pare sa kanila sobrang linis. Di ba? Iba ang nanay talaga. So, ang unang babae na si Eva ay hindi nilikha para maging businesswoman o accountant, secretary, o maging engineer o teacher. Even a queen or president. Ang una niyang role by design is to be a mother. Amen po? Amen. Lastly, number 4, simplifies work. May mahirap na trabaho na simple lang sa isang nanay. Mothers always makes home secured in order their function as a doctor, cook o teacher, minsan, kadalasan, playmates and everything. You could imagine a mother can multitask as a protector, disciplinarian, and a friend. Si nanay ang inyong unang naging doktor, ang una mong naging chef, at una mong naging teacher, at una mong naging best friend. Amen po? Kaya nilang lahat. Amen. Kaya natutuwa po ako pag si Asiana sinasabi niya sa akin, "Mama, you're my best friend." Di ba? Nakakatuwa kasi talagang best friend niya ako dahil ako yung lagi niyang kasama sa bahay. Wala siyang choice. Pero masaya po. Masarap po sa feeling na maging best friend ng ating anak. Kaya ang mga batang yan hindi natin mapagkakaila talaga na gusto nila laging malapit sa kanilang nanay. Amen po? May malaking kasanayan o napakaraming trabaho. But being a mother is the hardest job on earth. It is exhausting, it is time-consuming, it comes with no pay. Minsan pa, pag may sakit, no sleep. Amen? Diba? Hindi natin mapagkakailayan, mga nanay. Ako, naranasan ko po talaga. Kaya ayokong may sakit si Asiana kasi iba yung feeling Pag walang tulog, masakit sa ulo. May mga nanay habang nagluluto, pag nakatulog na ang kanilang mga anak,
naglalaba, naglilinis ng bahay, 'di ba? Nagluluto, minsan yung pinaglaban, sila pang magsasampay, sila pang magtutupi, 'di ba? Sila rin ang nagbabantay ng sinaing. Buti na lang medyo nakakataas-taas na ang ating ang mga appliances. May rice cooker, pwede mo nang iwan. So, pwede nang maglaba si nanay. Pag naglaba si nanay, iiwan niya lang, babantayan ulit ang ating anak. Amen po? Amen. Minsan or kadalasan, driver pa yan. Kaya sisiw lahat yan sa madiskarting ina, pero hindi mababayaran ng pera ang kanilang trabaho. Amen? Amen. Kaya mga anak, i-appreciate natin na ating mga nanay. Kasi hindi natin alam kung ano ang pinaghirapan nila simula nung nasa tiyan pa lamang na tayo. Amen po? Amen. Napakabuti ng Panginoon kasi ang nanay kapag nanganak, nakakaramdam niya ng postpartum. Pero dahil sa tulong ng Panginoon, nakakayanan natin. Amen? Hindi po biro ang mga nararanasan ng ina. Kaya saludo po ako sa lahat ng nanay. Kahit wala po tayong anak, yung mga pinalaki natin na hindi nating anak, saludo po ako sa inyo. Amen? Amen. Ayaw ng isang pabagal-bagal o papatay-patay. Kaya minsan pag nag-uutos sa mga nanay natin, inuutos pa lang niya, dahil hindi mo nagawa, makikita mo nagawa niya na yan. Gusto niya yung mabilis gumawa. So sino sa inyo dito ang mga nautusan na maghugas ng plato? Amen. Pero dahil ayaw niyo maghugas, minsan dumadami ito. Kaya minsan nagkakanda basag-basag na. Kaya minsan si nanay na lang yung gumagawa kasi yung isang pirasong hugasin dumadami pa. Kaya mabuti ng si nanay na lang ang gumawa. Kaya minsan ang laging sinasabi ni nanay, sabi ko sa iyo uli-uli, imbis na makatulong, tinan mo ginawa mo. Lalo pang nahirapan si nanay, di ba? Si nanay kasi ayaw niyang maging tamad ka. At bahagi ng kanyang pagiging nanay ang gabayan at turuan ka sa gawaing bahay. Amen? Kasi dadalin natin to kapag tayo'y lumaki na. Ako po, na-experience ko po to. Bagamat hindi po ako naka-experience ng pag-ano ng nanay, physically, pero may mga tita po ako na naging nanay sa amin. Ito po yung chance na sobrang na-appreciate ko po sila noong mga time na lagi kaming napapalo. Lagi kaming napapalo pag nakakabasag. Tama pala, no? Kasi kapag hindi ka napalo, hindi mo maiisip na mali yun. So, ang mangyayari, okay lang na makabasag. Di ba? Kaya yung pagtitrain sa ating ng mga magulang natin, yung kadalasan, akala natin, inuutusan lang tayo na dahil tingin natin, nakikita tayo ng mga nanay na nagsiselfone. Hindi po. Tinuturuan tayo ng mga nanay natin na maging marunong sa buhay. Amen po? Amen. Nadala ko po yon yung pagiging marunong. Nung time na nakapagtrabaho na ako, nag-dorm ako, marunong po akong maglaba, marunong po akong mag-ayos ng kama, lahat. Kaya feeling ko nun, ako lang ba mag-isa? Char. Pero salamat sa Diyos dahil may mga tita tayo o mga uncle tayo na nagturo at nag-lead sa atin in a right path. Amen? Praise God. Balikan natin ang Proverbs 31. Proverbs 31 verse 27 to 31. She is always busy and looks after her family. 28, her children show their appreciation and her husband praise her. 29, he says, many women are good wives, but you are the best them all. Yes, the best tayo mga nanay. The best tayo sa lahat. 30, charm is deceptive o nakakadaya and beauty disappears. Hindi nagtatagal ang ganda. Kaya okay lang medyo, kahit di nakagandaan, ganda lang. Amen po. But a woman who honors the Lord should be praised. 31, give her credit for all she does. She deserves the respect of everyone. Hindi natin masisisi na madalas
Wala nang time si nanay na magpaganda o mag-asikaso sarili niya. Wala nang silang oras sa sarili natin. Kasi lahat na ibigay na nila sa atin. Amen po? Pero hindi ibig sabihin, hindi siya maganda. Kasi sabi sa Bible, ang isang ina na may takot at kilala ang Diyos ay palaging maganda at pinagmamalaki ng kanyang mga anak at asawa. Amen? Praise the Lord. Hindi lang sa tahanan ilaw ang mga nanay, kundi sa buong mundo. Ganito ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 5 verse 14. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. 15. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. Ang pagiging ilaw ay malaking pakinabang kung hindi ito maitatago. Amen po? Sabi sa Matthew 5 verse 16, last verse, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Mga kapatid, ang mga kapwa ko nanay, patuloy tayong magliwanag para sa Diyos. Para makita nila na mas maganda ang maging mga anak natin sa Panginoon. Nagsisimba, nagdadasal, at buong pamilya na naglilingkod para sa kanyang kapurihan. Amen po? Amen po? Amen. Amen. So, saludo po tayo sa mga nanay na yung tingin nyo na akala nyo hindi kayo maganda. Maganda tayo sa Panginoon, lalo sa mga asawa natin. Amen? Amen. We salute you, dearest mother. May continue. Recap po tayo. Ang ating nabuo ay, for I, show your influence. For L, share your love. And for A, demonstrate acceptance and simplify your work. And what we get from acronym is ilaw. Ilaw ng tahanan ng ating mga nanay. Amen po? Truly, you are the ilaw or the light of our home. And we are ilaw of the world. So, continue to shine everywhere. Amen? Amen. Ano nga po ang ating Macarius Challenge? Sabi, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Be the light in your home and in this dark world. Happiest mother po sa ating mga nanay at mga saludo tayo sa mga huwarang nanay. Amen? Amen. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord God. Lord, salamat sa pagkakasabi ng iyong mga salita na ang mga nanay ay ilaw ng tahanan. Kailangan ang mga nanay ay may gabay na salita mo, Panginoon. Alam namin, Lord, maraming mga nanay na nakakaranas ng physically na paghihirap, financially, Panginoon. Pero Lord, alam namin, you are the great provider. Ikaw ang nagpo-provide, sabi mo sa Psalms 23. Ikaw ang nagpo-provide ng mga pangangailangan. We shall not lack. Hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na maging baon to sa mga nanay at mga lola namin, mga tita, na bilang nanay ay kami ang pangalawa mong nilikha, Panginoon, na panghawakan namin na maging mabuti kaming ina, maging mabuti kaming asawa, at higit sa lahat, mabuting alagad mo, Lord, sa inyong sambahan, Lord. We pray sa bawat nanay na nandito sa bahay-sambahan na nakamit na nila yung happiness nila, nakamit nila ang pinakamasayang bahagi ng kanilang puso, ang pagiging ina. Bagamat dumaan sa hirap, pero Lord, kasama ka namin, hindi mo kami pababayaan. Salamat po, Lord God. Ito ang amin sa dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ano nga po ulit ang ating Macarius Challenge? Be the light in your home and in this darkness world, in dark world. Happiest mother sa lahat ng ating mga nanay.